nashock yung fridge ng organizer. So, ano naman sila, support sila sa ganun. Pero hindi lang nila alam na mangyayari sa amin. Kasi tapos no after nung show, napitan kami, sabi, makukulong pa tayo sa gilid. Sabi niya, parang respect sa inyo kasi yung tapang ganyan. You should have told me, sabi ko. Kung sinabi ba namin? Papayagan mo. Exactly. So parang, welcome to another episode of the LMMsR Show. Ako po ang iyong paborito, Tito Epi. Tito Daryl is here. And today, yan pare, ito na. Finally. May tayong special guest. Yes. Oh Guests. my God. Oh. Pakamano ako ng mga grammar Nazi dun sa interwebs. Sobrang to. Inintay ko to. Tagal ko nang actually, matagal ko na silang dream guest sa podcast. Mula pa nung nag-start tayo ng podcast. 1970. 1970. Yeah, please welcome YY. Yes. Oh my God. Oh, maraming salamat. Hello, ma'am, sir. Yan. Maki and X. Yan, finally. Ma'am, sir. Hi. Kamusta kayo? Kamusta? Nice naman. Grabe, nakakakaba. Hindi nga. Talaga? Practice lang to actually. Ito na yung totoo. Ulitin natin. Cue music again. Ayun, welcome. Saya, kamusta? Pleasure. Kami lang naman naghihintay sa inyo. Yeah. Kung sa mga hindi nakakilala sa YY, isa sila sa mga sobrang malulupit na band, Filipino band na based sa UAE. Totoo. Narinig ko music. Sorry. And ayun, no? So recently actually, no, nakita-kita tayo. Sa Sika. And ayun. Salamat sa pagpunta doon. Appreciate namin sobra. Sobrang wasak nun no? Yun ata yung uling first gig natin ng taon. No? Talaga? Kailan ba nun? And then the first pala. First for 2025. Galing. That was back in January ba yun? February. February. Pero yearly kaming tumutugtog sa Sika. Oo nga. Tama. Panata. Oo, no. Paano nga pala yun? Paano nag-aan yun? Paano kayo kinokontak ba kayo ng Sika every year, ganun? Or? Hindi siya direct sa sa house. So, yung mismo collective na nagme-maintain ng house na yun. Doon kami every year. Yeah. Pero before pa nun, meron kami mga main stage talaga. Doon pa sa Alfahidi. Alfahidi, Yung lumang Sika. Neighborhood, Doon kami sa main. Sa main, nung hindi pa tayo nakikik out. Bakit ba hindi nakikik out? Ay. Ano na? Grabe, nakikik out? Bakit? Kick out kami sa stage. Talaga? Sa Sika. No way. Third or fourth year na natin yun sa main stage. No? Parang ganun. Kasi yung year na yun, nagpalit ng anong tawag doon? Lapit ka organizer. Lapit tayo. Tapos, di ba artsy? Yeah. So, yung time na yun, nagpalit ng event organizer. Yung nauna sa amin, ba't ang agay? Yung nauna sa aming artist, parang siyang medyo siya. mga Bruno Mars, mga gano'n. Yun yung sinundan namin. Kaya. Okay. So, nag-expect na medyo mas mapasiguro kami kasi babae rin siya. Nagulat sila mas mahilig. So, ang bida nung set, parang nawirdohan sila. Kinat kami. Pero ang dami na naming friends dun sa Like how many songs bago kayo kinat? Dalawa. Hala. And then, paano yun? Tinawag kayo, gano'n? Talagang pinakat kaming gano'n. Tapos, oh my God. Syempre parang ayaw magpatalo ng ate mo. Di in-announce ko sa mic. Pinakat kami nung Hello. Yeah. Parang sorry, kinat kami. Tapos nag-walk out. Drama Hala. Kasi, nag-aandaan kasi namin talaga every performance namin. Nilalagyan namin siya ng ibang iba. May mga maraming... Hulo kami mga parang kasama yung performance art dun sa nyo. Sa set nyo. Tsaka every year kami kasi tumutugtog doon. Tapos first time yun na kinat kami. Kaya medyo
medyo bad vibes. Of course. Taragis yan. Out. So far, yun lang yung memorable kasi sa akin. Oo, natatandaan mo talaga yun. Hindi namin siya makalimutan. Tatandaan mo talaga yun. Kapag may nagtatanong sa amin, ano yung pinaka-memorable? Yung gig na yun. Kasi doon kami na parang wow. Oo. Doon ako na high blood. Tumaas yung ano niya. Talaga? Oh, I'm sure. My God, Kasi seryoso. naiwan ko na yung mic niya. Oh my gosh. gosh. Pa tayo dito. Shit. Oh my God. Grabe. Pero looking back, paano ba kayo nag-start dito sa, let's say, from in the UAE? Paano kayo nagsimula? Nag-move Mag-move here. from Anong ginagawa niyo sa Pinas before? Oo. Anong year yan? Ganyan. Dumating ako dito 2007. 2007. Pares tayo 2007 November. Pero before pa nun, sa Pilipinas ako tambay, tugtog. Tambay, tugtog lang. Sarap. Banda. rin siya. Anong genre pala? Reggae ako nun. Uy! Sagad ako nun. Gitara? God. Bass ako. Bass na. Talaga. Mga Peter Tosh ba yan? Mga pinapakinggan mo, mga ganyan. Search mo sa YouTube para mabista. Uy, ano? Anong banda? Anong banda? Yung malamang nakapunta ba kayo sa Imaka dati? Isa sa mga reggae bars. Saan yan? Sa Quezon City. Sa Timog? Good boy ako nun eh. Sa Timog. Di ako napunta pero... Regular kami doon na Monday. Talaga? Sama namin yung reggae. Madaming Brown Man Revival mata. Brown Man, no? Nice. Ganda, saya pala nun, no? Tapos, ikaw saan ka nun? Oo. Magkakilala na ba kayo sa Manila? Schoolmate ko yung kapatid niya sa FEU. Okay. Uy! Actually, ito yung Yung talaga yung tropa ko sa FEU. Utol ko. Utol. Just okay. the banda ko. Younger brother mo or? Okay. Vokalista nila. Okay. Nice. Sige, kwento. So magkakilala na kayo nung mga gig days nyo sa Quezon City? Or pumupunta lang kami pumupunta sa gig nila para sa kapatid niya. Okay. Kasi yun yung tropa. Yung tropa, So parang nag-start na lang kami mag-usap nung pumunta ako dito. Uy. YM. Wait, sino nauna pumunta sa... Sino nag-testimonial sa Friendster? Friendster. Ako, punta ka dito kasi nandito sa Airpat. Dito rin ako pinanganak. Talaga ba? Hindi ko alam yun Dubai Kid? Dubai Kid ka pala. Nag-graduate ako sa Pinas. Kinuha rin ako. Okay, parang kumambak ka. Yeah. And then, nag-quit ako sa banda. nag-quit ka sa banda. Sabi niya, punta dito. Talaga, lahat to, pare. Ay, nang sagutin, puro pag-ibig. Yung huling guest namin. Grabe. Yung huling guest namin, ganyan din yung ganyan din yung kwento. Kagatlabi, ganun. Pag Ilang taon ba bago nag-LDR kami? Ay. 1.5. So, banda siya sa Pinas. Di ba dati sa Pinas, yung kailangan mo pa ng ISP Bonanza? Dial up pa kami noon. Oh my God. So, yung kinikita mo sa pagbabanda, Doon lang bibilin niya yung ISP para makapag-chat kami. Oh my God. Everyday yun. Wow! Grabe dedication ni Maki. Grabe. Nag-decide na rin ako. Sige. Medyo. Try dito. Nice. So, yun yung 2007. 2006-7. Yeah, ganyan. So, nung time na pagdating mo dito sa Dubai, nag-form na kayo agad ng banda? Or Actually, wala na akong balak talaga talaga? Tamang trabaho. Kasi hirap, di ba, pag wala kang visa, ang hirap. Oo. So, hindi ka makafocus sa trip mo talaga. Yeah. So, puro trabaho lang hanap. Yun yung question ko kasi di ba parang pag sa Pilipinas, pag musician ka, since parang, for example, marami rin ako kakilala musician, may mga bumubuo ng mga bands din, di ba? Mga experimental din sila, ganyan. Mas may yung freedom mo dun iba din no? Parang, iba. Especially sa time mo, I guess sa pera kasi, yung sinasabi nga ng isang kaibigan tambay, lagi nakatambay pero, hindi ka, parang, wala kang pera pero lagi ka nakatambay. Pero buhay, Tapos ang ganda ng gamit. Parang iba yung generation din. Depende sa generation din siguro. Yeah. Ang ganda na ng gamit sa Pilipinas kahit tambay. Samantalang yung hirap mag-discarte ng magandang So, paano kayo
Mag-asawa na kayo or mag-boyfriend-girlfriend na kayo bago kayo... No, binuo yung YY? Binuo yung may YY? iba pa ba? Meron. May banda ka pa projects dati, ka? di ba? Nag-start ka pa nun. Iba pa? Oo. Before Yung trio pa. kami. Oo. Pero before pa nun. Ano pangalan nga nun band nyo? Nung kay Chrome, kasama ko si Chrome? Parallel sound system. Yun, Parallel Sound System. Pero Yes. meron pa siya na una, na hardcore band dito. Oo. Yun, medyo sabi ko, gusto ko din bumalik. Anong banda yun? Lip Slide. Ayun. Yun. Lip Slide. So, kami yung pinang Ah. maingay. Tsaka Sino mga kasama mga nun? Sila... Sila Mike. Mike PJ. Tattoo. Sila John Labra. Nice. So, Yung grabe. ganyan, nung bago ako sa Dubai, punta ako dito mga 2015 eh. Tapos, nagtataka ako sa hardcore music kasi nga, di ba, parang sa atin, lahat ng genre, Oo. kailangan mo lang malaman kung saan yung gig. Oo. Saan yung spot, Yes, makahanap oo. ka ng sludge metal. Kung anong Oo, kung anong diba? trip. Punk, ganyan Sa lahat. sariling scene eh. Kahit dito, Yeah. meron din. Totoo. naman yan. Nagugulat ako pero like wala akong alam kung paano yung eksena dito versus Manila. Paano mo i-compare? Like even dun sa hardcore band mo before. Parang Dito kailangan mo talagang alamin kung nasaan lang. Kasi meron time na may black sheep na, di ba? Oh, yes. So tumutugtog yan kami. Kila Chrome. Shoutouts to Chrome. Yes. Hi guys. Oh my God. Waraga yan si Tito Chrome. Kaka-birthday lang niya. Oh, happy birthday, Tito Chrome. Oo. Yan, bali Tapos meron pa kami na-discover after nun, mga ibang lahi naman, mga mas younger sa amin. Oo. Mga nag-hardcore punk din. Wow. So nasamahan din namin siya. So, yun, parang alamin mo lang talaga. Oo. Bigla Kasi may mga mag-reach out vila sa'yo. lang siya Network eh. ganun. Meron pang Vila lang. meron pa rin MySpace. Kahit Okay. pa paano. Ano, 2011, 9? Oo. Doon kayo makaka-connect. Tapos yung mga gigs sa villa lang or meron bang Vila, may bar ba? basement. Ang saya Ang nung alam ko lang na bar talagang Black Sheep eh. Pero yung talagang, kasi dito, parang mahigpit kasi. So, ang ginagawa, usually yung mga nagpapagig sa villa, yung mga lokal na mahilig sa hardcore, sa bahay lang nila. Oo. So, literal na Underground. Underground talaga. Exactly. Oo. Sabi ko sa under the table eh. Underground, oo. Parang yung last na gig ata, meron pa kami yung last na gig para sa ganito ginawa. Bilang ganito. Ano eh, napahinto. Yung nagreklamo yung kapitbahay. Hindi fan ng hardcore. Oo. Sa labas kasi siya eh. Yun nga eh. Ingay. Parang galing nun. Merong yun, merong documentary yun sa akin. Ay, wow. Sa YouTube. Talaga? Yung, Link natin. yung exact gig na yun? Or Yung exact. Saya. Sila. paano yun? Parang Kasama rin namin sila, chinelas nun. Chinelas, oo. Chinelas. Tapos dalawang ibang lahi. supposedly parang gusto lang nilang i-record yung gig na yun tapos biglang nagkagulo, ganun? Or na-reklamo? Pinatigil. Wala namang kinulong pag ganyan. Wala. Ano, warning lang naman. Warning lang. Okay. Dito naman kahit paano, madali naman sabihan mo lang na tigil-tigil. Wala Kasi namang napuno naman kasi talaga yung Mga bata. yung Mga high kalye school nila. Oo. Gutom eh, no? Gutom sa sa Grabe Kaya naman kasi talaga. sa scene eh. kasi paano yun, di ba? Parang syempre may mga alak, ganyan. Di ba yun? Wala nun. Wala. Gatas lang. Gatas lang. Yun yung nakaka Cheers. hardcore tapos. Shot diba, mo na. Di ba? Iba yung eh. Actually, dito masasanay ka din na Walang alak. Kahit naman sa ibang bansa, wala talagang alak eh. Mm. Pinas lang actually. Talaga ba? Ganun ba? Ganun ba yung Di ba yung mga karamihan ng mga show sa mga talaga sa music hall lang ginagawa. Which is minsan walang alak. Holy servo, bawal mag-yosi, mga gano'n. Sa Pinas, besides sa alak, anong Ano pa tinitrip mo? Red Horse din. Alak sa Red Horse. Ibang genre yun. Pinag-chaser yung Red Horse. Oh my God, oh. Ay, nako. Pero yung YY, no? Sobrang, ano ibig sabihin ng YY pala? For the audience. Within You, Without You. Beatles song siya. So, Okay, inspired by Beatles yung... Sino nag-coin nun? Sino nag-isip? Sino nag-decide? Ikaw. Ikaw nag-decide. So, big Beatles fan ka. Nakabaan Hindi din naman. siya. sakto lang. Saks lang. Nakikinig. Tapos maganda yun eh. Oo. Yung song kasi na yun talaga. George no, Harrison. George Harrison Yung na. song na Within You, Without You. Parang doon nag-umpisa lahat ng pagkabaliw. Ng Beatles. Hindi,
Baliw nyo. Yung konsepto. Okay. Sige, music. Yun, bali before nga nung YY, meron pa yung PSS nga. Parallel sound system. Tapos yun, kailangan na rin mag-focus sila. Eto, sila lang talaga yun. Ni Chrome, naisali lang. Naisali lang ako. So, Grabe to. Kung ganyan, sa banda. Ayaw mo Susali. Sumasaling get-get ka lang ganun. Okay. Pero ako yung bida-bida. Ako na. Mali. Parang tito man yun. Andun lang. Kaya nga. Laging Tapos na kayo? Ganyan din ako eh. Alam mo, mas maganda kung may ano yun eh. Nakakainis. Parang nagja-jam kayo. Tapos uulitin mo yung kanta. Ay, lagi niya sa amin. Pero yung deciding factor nyo about which genre na papasukin nyo, kayo or talagang natural lang siya lumabas? Sa YY. Natural din, no? Hindi nga namin alam una ko anong genre namin eh. Oo nga. Panahon na yun. Hindi talaga namin alam. So, parang yung genre nakuha na lang namin yung idea sa mga nakapakinig. Nakapakinig. So, yung mga namin, parang pare-pareho sila ng feedback ng sinasabi na Dream pop. dito, na dyan kayo. Di, sige. Yun na yun. Lagi kami parang napanood ko yun sa Twin Peaks. Gano'n, no? Pare, sakto. Sila eh, parang no? Tapos yung mga matatanda pa, ang mga naggagano, yung mga nagko-comment sa akin, mga matatandang mga Briton usually. Talaga? Galing. Wow. Nakakatawa yung Twin Peaks na kasi nung pinapakinggan ko kayo, hindi ko naisip yun, pero nagpa-play na intro sa akin ng fan din ako ng Twin Peaks eh. Pero yung antawag dito, yung nung nakilala ko kayo, nakilala ko kayo sa Sika lang to be honest. Pero narinig ko kayo nung nag-launch kayo ng album na may tape. Kasi yung time na yun bago ako sa Dubai, it's medyo sumasama-sama na ako, nakilala ko sila. Tapos dahil yung ginagalawan ko rin yung eksena sa Pilipinas, may mga music din, saka mga artists din, ganyan. So medyo nagugutom ako sa eksena. Diba? Ako na exhibit, tapos narinig ko may launch yung YY, tapos napanood ko kayo live first time. Pero parang hindi ako nagstay that night dahil wala akong sasakyan, nakikisabay. Saan to? Narinig mo sila? Somewhere sa Alcus Hindi ko Kasi pagka-set sa flip side. Baka sa circle. Yung record store. Record store. Ayun. Tapos parang nagtataka ako sa tunog nyo kasi parang hindi ako sure kung nasaan nga siya. Parang mellow pero electronic na mabigat makapal yung gitara. Kayo ba hirap rin ba kayong i-categorize yung yung song nyo, yung music nyo, sound nyo? Mahirap din no para sa inyo. Lalo na nung early days talaga. Medyo hirap pa. Kaya hirap kami maghanap ng promoter na bibigyan namin ng saan namin ka-categorize. Pinaka-safe, experimental, nung panahon na yun, parang sasabi lang namin, kasi hirap sasabihin namin experimental. Pero, once na pag pinitch nyo yung yung banda nyo kunyari sa event, anong usual na sagot nila sa inyo? Ngayon, dream pop na talaga. Talagang dream pop na talaga. Oo. Pero dati talaga ang hirap. Talagang struggling kami ng music namin. So, makakuha man kami. Kaya yung gigs namin talaga, laging artsy. Yun nga yung napapansin ko. Yes. Hindi namin, gustuin man namin minsan tumugtog sa mga gigs na commercial na Nangyari na sa amin yun once. Parang mga tao. Maging alien kami. Parang weirdo nyo. Which is okay lang naman ako doon. Oo nga. Anong take nyo doon? Pag yung nakikita nyo yung audience na medyo tagilid or parang hindi nila alam, hindi nila ma-distinguish yung yung tunog ninyo. Actually, wala na. Wala kang pake, no? Maganda yung ganun. Nag-iiba na ako. Pag tumatanda ka siguro, tsaka pag wala ka na pakailan. Parang wala na ako. Kailangan pa. Yeah. Actually, naramdaman ko sinasabi mo, Min, nung time na kasi first time ko kayong napanood talaga na nakatutok ako sa Sika. Itong last. At saka nung time na kasi
it's very different from a few years na ginagawa niyo. Kasi nung nakita ko kayo nung nag-perform kayo sa sa Sika, my God na, nawasak yung ulo ko kasi may may art, may performance art pa. Saka talagang todo talaga si Maki, saka si X sa performance nila. Ang galing talaga. Talagang maramdam mo yung music. Bagong buhay na ako. Talaga? Kumait na siya Talaga? Dati nag-iintay yung mga taong mag-usap ng gitara to Ay namin, wasak talaga. Ang galing. Nakakatawa yung in-slide mo yung in-slide mo yung gitara dun sa slides. My God! Saya! Baka hindi ako ready mabalik. Wala. Wala talagang inhibition si Maki na talaga, ina ito talaga yung performance art talaga. Aragis yan. Kaya nakakatuwa. Naalala ko. Masarap yun. Yung last na show natin sa Twitch. Kasi yung release namin ng album. Okay. Kagandahan kasi parang lahat ng idea kami yung yung walang kami nagdi-direct kung ano. Kaya talagang direction, creative direction, ganyan. Kaya. Medyo na-shock yung footage kasi merong part doon na hindi namin sinabi sa kanila. Oh my God! Pagka-aktivista. Sige. Ano pa? Explain nyo. Ano nangyari? Meron kami mga dancer May isang dancer. Okay. Ticabel. Lebanese. Okay. So medyo feel niyo yung mga kanta namin. So, nangyayari sa ganon. Yeah. So meron kami parang yung transition ng isang kanta doon. Meron parang few minutes doon na nandun siya sa gitna. Tapos umiiyak siya sa gitna. Oh, fuck. Tapos may nagpa-flash screen about sa nangyayari. So parang na-shock yung fridge ng organizer. Though, naman sila, support sila sa ganon. Pero hindi lang nila alam na mangyayari sa amin. Kasi tapos after nung show, nilapitan kami, sabi niya, makukulong pa tayo sa gitna. Sabi niya, but parang respect sa inyo kasi yung tapang niyo, ganyan. Pero you should have told me, sabi ko. Kung sinabi ba namin? Papayagan mo. Exactly. So parang, medyo mahirap nga yun kasi like for me, nag-work din ako sa events with Live Nation and may nahihirapan kami sa mga ganun. Nagdadala kami ng mga artists from Egypt. Tapos sa soundcheck. May mga personal takes sila. May personal sila. Maraming Tapos syempre, naiintindihan din namin yung artist. Pero syempre, like for example, Abu Dhabi event. Super strict sila. Intense yun. Gano'n ka yun? Gano'n ka restrictive sila sa mga ganun? Kasi di ba kayo, mga artist kayo May mga kayo, may vision or may may sinasabi kayo about, MMS. May mga comments kayo or may kayo commentary kayo sa social issues, whatever. Gano'n nyo, tawag dito? Filter yung ganun pag nasa performance. Like marami ba kayong tapon na ideas? Ganun. Hindi naman. Saka gano'n kahirap yun. Aware na rin kasi kami sa mga venues. Yeah. Like, for example, Tsaka sa kontrata rin. Wala sa kontrata. May contract talaga. Pag sinabi na wag kang any parang about religion or politics, okay, out. Na tayo? Hindi namin gagawin talaga. Kalma. Pero pag wala, tas alam namin yung venue na ganun din naman, same rin naman, okay. Interesting. So sa Sika wala naman. Pero makikita mo sa Sika kasi yung mga nag-exhibit. Medyo, sila sa ganun So, parang safe. Pero sa Abu Dhabi, alam ko talaga dahil nung nag-perform ako sa Abu Dhabi, yun yung pinakaunang warning sa amin. Be very careful. Mag-DJ set siya. DJ set kasi ko ng at least wag kang Arabic Ang weird doon kasi kinuha niyo ako, Arabic papaset niyo sa akin. Malay ko ba kung ano sabi? So bago ko isa lang, pinakita ko muna sa setlist ko. Okay, safe ba to lahat? So nagpatugtog ako, okay, sayang-saya yung mga lokal kasi parang stricto yung lugar. Ano nung na yun? Festival. Basta yun. Basta yun. Tapos meron ako isang track na pinatugtog. Nung lokal sa akin. Okay, ano sinabi? Pinahinaan. And it's about parang struggle kanina. Hindi ko naman alam. So, nagpanik ako. Hininaan ko bigla. Sabi ko, kasi hindi ko alam. Ganyan. So, okay lang na agad. Parang napigilan. My God.
Yun. Bakit ka magpatugtog Oo, ng no, anything grabe. about it? Yung may ganong, may Which is something. respect din naman. I mean, Totoo. yeah, May, kailangan eh. Kaya nung Uy, ano. takot ako doon, syempre. Oo naman, Of course. Kasi mapatugtugin ba naman ako ng... Ay, nako. Pero parang sila yung nagsabi na yung setlist mo dapat Arabic songs, gano'n. Kaliji. Local. GCC, Which is ganyan. meron naman kami lumagan. Pero yun nga. Pero ang ganda kasi nung, Maganda talaga ganda siyang ng kanta. tunog eh. Pero syempre, meron konting gano'n na hindi mo rin naman ma-filter agad yung Ayos. Yeah. Ganda. Yung nga, yung maganda rin na ano dito sa, pag gumawa ka ng music abroad, parang dahil nga, like especially Dubai, I guess, sobrang melting pot tayo. So, makakarinig ka rin talaga ng, sa mga gig, interesting siya, no? Makakarinig ka ng style ng ibang tao na makakahanap ka rin na nagre-resonate sa'yo, no? Parang, and yung gusto ko sa inyo, actually, pag naririnig ko kayo, meron kayong sound na, I would say na kasi diba parang nag-research ako a little bit na yung references nyo going back to like parang medyo may trip hop na parang ethereal na yan diba parang pero meron kayong weird Manila sound na dala na hindi ko siya ma-define, to be honest. Sana meron. Kasi gusto ko yun. Meron siya, meron siya. Pinoy pa din. Meron akong naririnig na parang 2010s na tunog sa inyo na hindi ko rin, nasa ano siya. Hindi ma-distinguish. Hindi siya ma-distinguish. Katulad nung Twin Peaks na reference. It's parang, nag-agree ako doon na meron kayong a few songs na may ganung intro na, diba, parang mellow tapos biglang parang tunog track yung gitara. Intentional ba yun? Or talagang parang creatively lumalabas lang siya pag gumagawa? Kasi mas dynamics lagi. Okay. Kung ako tatanungin mo, mas gusto ko kalma lang. Talaga? Medyo nag-iba na yung taste. Si X yung talagang may i-intro lang, may mga ganun-ganun. Paano pala yung process? Sipa. Yung process nyo ng paggawa ng mga kanta? Sino na una? Tunog? Usually ako. Letra? Tunog muna. Sa aprobahan niya. Pwede yan. Pero madalas yung nabubuo na yung mga kanta pag nagja-jam lang ka, free jam, parang ganon. Tsaka pag meron kaming mga malalaking biglaan. Biglaan. Laging biglaan. Talaga? Galing. Pag natataranta kami, shit, kailangan natin ng medyo catchy. Catchy kailangan, makaano tayo. Pag ganun nagkakaraming na kami, medyo makakabuo na kami. Yung hindi pa namin inaasahan pala na mas okay. Mas magugustuhan pa. Parang ganun. Nag-agree ako dun kasi may nagjo-joke sa akin sa office lagi na ganyan Parang pag malapit na yung deadline, tsaka lulupit yan. Parang ganun. Totoo. May ganun talaga. Mga creatives, ganun. May mga... So yun, nadala namin siya mag-ano. Saya. I mean, so, yun yung so, yung YY since 2015, right? So, 2015. 10 years. 10 years na. Magti 10 years na kayo. Tanda mo na. Tanda na namin. Ganito pa rin kami. Ang ganda. Pareho tayo. Hindi na tayo magbabago. Puputi lang mga book natin. Wala nang choice. Pero sa loob ng 10 taon, 10 years na kayo, ano yung pinaka-importanting natutunan nyo about creating music? Ano yung Sa akin? Wala. Hindi, siguro sa akin, huwag lang masyadong technical. Technical. Kailangan. I mean, sa akin Ewan ko. Hindi kasi ngayon sa nakikita ko, parang ngayon payabangan na kayo ng gears. Mahal ng gear ko. Ganyan. Parang tulad yan, yung gears namin, wala kaming pambili. Ano yung meron kami, yun na yun. Gawa lang kami ng gawa ng music. Bala na kayo, trip nyo kami. Diba? Parang, kung ano na lang yung meron kami, kung ano yun gawa ka lang. Lalo ngayon kasi may family, parang, kung anong meron, paulit-ulit ako. Pero gets naman parang, yun nga, yung pagiging gearhead ng mga
sometimes kasama sa mga creatives yun. Di pero mo kayang sabayan pag ganyan. Meron akong weird realization yun. For example, mga camera stuff. Photography, ganyan. Pag bumili ka, parang sobrang nagko-contemplate ka. Nakita ko to kay ganito. Gusto ko yan. Nakita ko yung reviews. Ang ganda. 10 out of 10 lahat. Pag nakuha mo siya, after 3 hours, nalaro mo na. Okay, ganun din siya. Camera din. Lens din siya. Ganun. So parang mic din siya. So kung paano mga creatives yan. Masakit na yung picture film effect pa din. Tama. Pero yun, parang especially kung pamilyado ka or like may mga responsibilities ka, mas madaling mas madali siyang i-temper Yung mga ganyang mga hindi mo naman talaga wants lang diba? So parang rin yun medyo minimalist na talaga sa mga years. Mga palusot na mga ng pambili. Ang ganda. Diba? Kahit sa create na rin ng music namin. Mas minimalist. Tayo. Pero yan sa pag-create ng music. Ano yung mga inspiration nyo pag gumagawa kayo ng music? Ako depende sa mood Pag gusto ko lang mag-gitara or gumawa ng beats. Kasi medyo hindi ako gano'ng kagaling mag-beats. More on loop yung tunog namin. Pinapagalitan ko siya. Pag nakikinig siya ng isang, kunyari ng artist, pinapagalitan ko siya. Kasi ayoko nang nakakapulot siya okay. Nagawa kasi kami ng music, hindi ako nakikinig. Hindi. Ano ka? Kami magmakinig ng iba. So conscious siya na may mangyayaring gano'n. Kasi sabi ko, alam ko, nakakakinig nito ng ganyan. Nag-iba yung music Mag-away kami niyan. Tama. Papasok yun. Goes both ways? O ikaw yung mas madalas na... Ako yun. Kasi mas madami akong reference. Nung mulekta ako ng music. Medyo... Napupulis ka pag parang may face ako na parang eto yung music ko lahat. Pinapakinggan. So, minsan may nadadampot. Magugulat siya. Parang narinig ko na yan. Talaga. Okay din yun Kasi dahil nga, kayong dalawa yung yung nagre-represent ng music niya. So, interesting yun Tapos binabali ko, hindi niya alam. Hanggang sa nagawa na namin ng kanta, parang gano'n. At least, parang naano ko lang naman. Bali ko na. Na-remix mo, parang gano'n na mo. Ayos, ganda. Nakatugtog na ba kayo sa Pilipinas? Sa FET. 2016. Pedala Music. Galing. Kumusta yun? First time namin nag-enjoy. Nabitin ako kasi gusto ko pa ulit. Kasi nung time na yun, parang nabigla yung katawan namin. Hindi pa tayo ganun ka-ano. Basta, ang saya. Medyo kasi, first time namin. Okay. Kasi siya dati niyang banda. Pero ako, first time ko, naglagari kasi kami ng dalawang stage. Di ba uso doon yung madami kang multi-stage. Ang FET kasi di ba parang magkabilaan. Parang ganun ang alam ko Iba-ibang location siya sa Makati. So, naglipat kami from one stage. Parang beat something stage. Tapos, electronic beats. Tapos lipat kami sa isang stage. Anong pangalan nun? Mas okay doon. Mas yun. Kasi kami nag-open doon sa isa. Okay. So, parang hindi pa ayos yung mga sound system. Gets. Kailangan namin tumugtog. Kasi nilipat kami. So, kahit na pangit yung tugtog, sige, tugtog na. Parang naiyak ako sa sarili ko nun. Tapos yung pangalawa yun, masaya. Kasi punong-puno yung medyo nag-iba na rooftop siya Tsaka parang iba yung crowd sa Philippines. Iba yung... Ayun, yung pa yung tatanong ko. Kasi, iba yung pakiramdam. Iba siguro dahil tamang tao. Kasi yung stage na yun, I'm sure pupuntahan lang ng tao yun dahil sa genre na yan, diba? Tapos, ayun, parang na-feel namin welcome sila. Welcome kayo. Tama. Pero nakapataw yung gamit ko sa basurahan nun. Kasi wala kaming table. Wow. Nag-DIY kami. Parang, nakita ako ng trash bin. Okay. Yep. Sinbasurahan talaga. Ng malaki. Kasi, di ba, parang kailangan. Madali naman kaming kausap O sige, madali kami. Basta meron kami. Sa mapag-perform mo. Pero ayoko lang na part dun, yung host, yung MC, paulit-ulit siya na, why from Dubai? Tugtugin from Dubai. Sobrang nakakaiyak. Na parang OFW Binabranding ka talaga na parang part
na siya ng pangalan. YY from Dubai. From Dubai. Nakakaya. Parang yung mga yung, di ba yung mga, nung bata pa tayo, yung mga 90s, yung mga, pag tumutugtog sila sa mga TV show, yung may band. Eraserheads Band! May band. The Eraserheads Band. Narinig ko yan kay na Jim and Sab, yung Cheats na band nila. Lagi silang The Cheats. Walang da! Parang Cheats lang! Medyo yung hosting sa Pilipinas. Nakakatawa yung mga ganyan. Actually, meron dito, the YY, di ba? The YY. Meron the YY. Meron man nagsasabi na wiwi. Madami. Talaga. Usually, obviously, hindi alam yung band nyo or hindi pa Pero, kasi, yung iba ganun yung basa. Ewan ko. Pero wala na kaming pakialam doon. Sige, Gets ko yun, pare. Okay yan. Gets ko yun. Pero yung gusto ko bumalik yung sa difference ng crowd sa Manila or sa Pilipinas saka Dubai. Ano yung magandang explanation doon kasi ako hindi ako nagpe-perform, so I guess kayo lang yung iba yung Pinoy dito. Iba yung Pinoy dito, okay. Siguro sa crowd ng sa Pinoy hindi kami gaano kasi dito masyado natutog sa Pinoy. Dito. Oo. I mean, may mga tropa pumupunta. Pero yung pag mga event ng Pinoy, medyo parang wala pa ata tayo talaga natutugan. Iba. Okay. Meron, pero basta. Usually mixed yung crowd, ganun. Usually. Mixed yung crowd. Kasi nga, sa totoo lang, dahil kahit pag sa Pilipinas, di ba, ang daming subculture. Kahit nasaan ka. And then, parang nagulat ako nung nalaman ko nga na merong mga bands na katulad nyo sa dito. Kasi parang, meron akong preconception na pag nag-abroad ka, OFW ka, trabaho ka lang. Tapos, diba? Magmumall ka lang sa weekend. Diba? Putang grocery, no? Parang ang ulam, no? Ulam this weekend. Nakakatawa. So parang hindi siya malayo. Hindi niya malayo sa eksena. Kasi parang, mga katulad nyo na creative din dito na parang hindi naman parang kinakain lang ng parang work, diba? So may ginagawa pa rin kayong something outside new. So, kaya parang nakakatuwa na gusto namin kayo i-guess. Kasi marami ring may preconception pa rin ng mga tao ng idea ng Filipino sa Dubai na parang yun, work lang, ganyan. Tsaka hindi kami musically connected sa work. Tsaka creative, hindi. Wala. Nasa ibang field kami. Okay. Pwede niyo ba sabihin mo? Admin. Talaga? Ikaw admin ka? Admin. Ikaw, Ex? All around, market, all around. All around? Saan all around. Ako construction. Wala ko masabi. Sa construction company. Okay. Say, work from home ako. talaga? Sa parang non-for-profit na organization. Medyo maluwag din yung schedule kahit. Kasi pag nag-work ka sa creatives, nasa creative kami, grabe minsan yung mga deadlines. Sobrang. Tapos hindi ko rin ma-imagine, baka mamaya ako minsan lang parang nag-work ka as a creative, baka pag minsan may gusto akong gawin on the side, ayoko na ng creative. Maubos ka Ubus ka na. Parang drain na. ko rin din sa mga ibang artists. Parang instead na makagawa sila ng ganito, ubus na ako sa trabaho. Hindi niya nang nagagawa yung art niya talaga. Parang iba yung gusto mo ng hobby. Parang gusto ko na mag-deliver ng tubig. Siguro ang ganda gago. Paano lang, sample lang. May isang galon, dalawang galon. Dalawang galon yung galon. Depende sa mood ko. Ang ganda. Pag Ramadan isa lang. Pero gets nyo yung idea. Parang ganun siya . So parang kaya interesting marinig na wala kayo sa creative sa pagdating sa day job. Kaya medyo swerte siguro yung advantage din namin. Kaya nakagawa pa kami. Tama. Pero yung pag-create nyo ng music, dynamics nyo sa bahay, kasi mag-asawa kayo, di ba? Paano yung personal stuff to yung pulisan ng
ng pag-professional na? Kunyari, sa music, tapos gawain bahay. Paano nyo minamanage yung dalawang magkaibang mundo na yun? Paano Mahirap. ba? Mahirap ba? Gulo. Magulo. Gulo yung bahay. Sino nag-uugas ng plato? Oy, Ayan na po sila. Nagtuturuan na. Depende. Depende. Pero usual, kasi dati medyo, to be honest, medyo may kasama kami sa bahay nun. So, mas madali kami nakakagalaw. Nakagalaw ng Ngayon full time kami. So, yung time talaga medyo. Mahirap, lalo kunyari pag gusto namin gumawa ng music, tas may tumatakbong maliit na bata, Oo tas nga. nakikipalo-palo. Oo nga. Kaya dati meron kami naging project sa Abu Dhabi. Ay, Nama namin yung boses napakinggan ko. Para, Pinanood ko yun. Since nanggugulo lang din naman sila, edi sumama na. Ang ganda nun. Ni-record namin yung mga boses nila. Pero mahirap talaga. Sobrang Mahirap. mahirap. Lalo na pag may maliit. Kasi nung medyo kaya na eh. Lalo pag nagre-recording kami. Nagre-record. Kaya ang tagal, album namin tagal no. Tagal. Oo. Parang 2000. DIY kasi din lahat. Tagal namin siya bago namin siya nabuo. Since, mahirap kasi sa recording. Itong last album nyo, pre-release nyo sa vinyl, di ba? Actually, ang ganda nung design nung vinyl. Ganda ng cover. Ako lahat. Ganda. Okay. Kasi wala kaming friends. Kaya kami mag-ask. Hindi, nakakahiya rin kasi So, gusto ko muna kami, usually lahat ng ginagawa namin, puro DIY kami ng dalawa. So, yun. Nakakatawa. Nagda-double ka rin sa graphic design din, nag-ano ka rin. Experiment ka rin. Ay, gusto ko pero hindi talaga. Kaya. Photoshop lang. May basic na lang na Photoshop. So. Yeah. Nice. Pero thankful kami kasi may mga friends na nakikipag-collab, kunyari mga music videos. Collab tayo, ganyan. Pag may mga time na Nakita ko yung music video ninyo with kay Christy. Christy Ligones. Yeah, Ganda, shoutout kay Tita Christy. Galing din Manalo yun. How was yung pag-collaborate nyo with other artists? Paano nyo ina-approach yun? Tagal lang yan. Diba? Yung kay Christy kasi, 2007. tagal na nun. 2017. Sobra. Ngayon lang namin. Kasi explain lang namin yung kanta about depression, tapos parang nagustuhan niya. Oo. Pero sobrang tagal kasi nga, yun, di ba? Painting, Painting parang... siya. Kaya hinayaan lang namin siya. Si Christy rin ba yung nag-animate nun? Siya lahat. Ang galing. Kidilig talaga. Iniwan lang namin yung kanta na yun para sa kanya. So, tapusin niya o hindi. Full creative expression sa kanya. Oo. Kaya sa kanya yun. Galing. Ginamit na lang niya yung kanta. Tapos nung nag-message Siya na lang talaga siya one time after ilang years. Tapos na, talaga sobra nakakaano yun. Iba-iba yung pakiramdam eh. Sabi. With other artists, kanyari, ito si Christy as an illustrator, artist, ganyan. Other musical artists, may mga collab ba kayo na nagawa na nakaka-collab? Meron ba kayo? Wala pa. Wala pa. Sa YY wala. May mga dream collabs ba kayo? Solo namin meron. Dream collabs? Na local? Local or Any? Sorry. Parang wala. Wala ka? Relax si Maki. Yan ang sinasabi ko. Sino si Maki? Di ba naisip? Hindi pa naisip. Oo. Lil Suplat. Ikaw ba, ex? Lil Suplat. Ikaw. Naniisip ka ba? Na? Yung parang, mga collab. Gusto nyo maka-collab, ganyan. Ikaw, di ba meron ka mga ganyan? Ako wala. Parang hindi ko na maisip kung meron ako eh. Siguro. Hindi ko Gusto kong tanong yung about dun sa video na ginawa nyo for DET, for Visit Dubai. Wasak yun. Grabe, 1.5 million? 1.3? 1.4. 1.4 na. Sobrang sobrang lupit nun kasi as Filipinos, you know. Madaling araw. Madaling araw yung sinut yun. Madaling araw. Kasi Hindi open, nila magsara. kasi open na for public yun. 10 p.m. to 4 a.m. So, kasabay niyo yung mga nag-ayos ng project. Tapos after nun,
Naghatid pa kami ng bata sa school. Kinaumaga. Umaga. Wait, sorry. Saan nga, ano ulit pangalan? Nakakalimutan ko lagi. Aya University. Yun yung, parang immersive na parang space, no? Yes. Which is, yun yung mga shoegaze na tunog na katulad. Pasok talaga siya. Pasok siya sa ganong mga environment. Actually, ambient. Tagal na usapan yun eh. Pinush talaga yun eh. Kaya sobrang thankful kami doon sa Kumuha sa amin. Sa producer nun. Ang galing. Talagang hindi niya kami pinabayaan. Kasi kukunin natin yan. Tagal niyang tinrabaho yun. Kasi sabi niya, na-visualize na daw talaga niya na wayway yung nandun lang. Parang 5 or 6 months niya. Ang ganda. Pinush siya Dubai Tourism yun. Galing, ang galing. So, buti, nung tsaka niya kami kinontak ulit after. Wala na parang, Tokis naman tumato. Kasi, ang dami ganyan sa amin yung kukontak tapos mawawala. So, hindi kami talaga umaasa. Tapos bumalik siya sa amin after 5-6 months. So, push na tayo. Yeah. Kaya saya. It's good. 6 months din, no? Experience na sobra. Pero how was the response nung yung video? Anong sa palagay nyo? Nakatulong ba siya yung video sa inyo? Oo. Lalo sa profile lang. Sa profile, no? Yeah, Dubai of yun. course. Hindi siya biro eh. Para sa amin, hindi siya biro na. Galing na. Hindi ko iniinday, pero parang, Oo. Ganda nga na to. Ang swerte, actually, parang feeling ko swerte yung yung spot na yun na may musician na katulad nyo dito. Kasi saka yung fit na fit yun dun sa style. Filipino. Push namin, parang nakaka-proud kasi parang sa Dubai Tourism na yung segment na yun, Pinoy kami lang yung nandun. So, Filipino representation. Kasi parang di siya nakikita sa Filipino community eh. Totoo. At siya parang naging sa radar tayo mula nung Kahit paano, parang napansin din tayo sa wakas. Kasi tagal na namin pipush na, kami lang nakakatugtog na Pinoy dito. Sana maano lang ba? Ma-open yung yung opportunity na para sa ibang banda. Buti, thanks. Ang ganda. Galing. Kasi otherwise kung kailangan nyo mag-acoustic set para mapansin nyo mga Nina. Ganun. MYMP. No shade sa. Nandun yung pera, man. Nandun yung pera talaga. Pero hindi namin. Hindi niya kaya. Ganun lang naman talaga. Hindi mo kaya mag-MYMP na. Hindi ako marunong talaga mag-gitara. Makiniloloko mo kami. Attitude lang. Actually, yun yung advice namin sa mga tropang musicians. Kasi, basta pag huwag kayong kakabahan sa mga tugtog nyo, attitude lang. Attitude, no? Parang 90% attitude, tapos musicality 10%. 10% Yan ang lagi namin sinasabi. May malaking difference yung pag yung katulad ng Sika show na doon kami, sobrang lapit namin sa inyo, na yung kung gaano kayo nag-i-enjoy sa performance says about, kung like for example, let's say hindi ko kayo napanood way back, tapos napanood kayo that time, I would say yun yung nagde-define sa dami ko na rin napanood ng mga banda na mga hindi naman kilala, let's say, diba, sa Manila, yung mga bar na pinupuntahan namin sa QC, diba, mga tropa lang din namin. Iba yung yung parang ang sarap ng tugtugan nyo, parang alam mo na iba yung enjoyment ng artists eh, 'di ba? Parang and especially we're talking about original mga original music. Yung may freedom kami sa production. Kasi medyo minsan nakakatamad din pag yung ayaw ko yung paggalawin. Yung, kasi kami nagdala ng mga ilaw dun eh. Yes, oo nga. Pati usok sa amin. Hanggang maaari. Tama. Yung green nyo na LED. DIY lahat. Galing, wasak. So yun, as much possible, may production talaga kami. Pag tumutugtog na kami Parang kayo mga bata bago ng ganong date. Parang kaming gumagawa ng project sa bahay. May mga ganyang kukutin. Basta. Gusto namin kasi kada show, may iba nangyayari. Para alam mo yun, itong mga tatak. Yeah, galing. Ay, ano sa palagay mo yung dapat makuha ng audience pag narinig kayo sa stage or pag nakikinig ng Spotify nyo, ng page nyo? Ano bang dapat nakukuha ng tao sa ano? I mean, hirap niyang tanong. Sa palagay mo, hindi. Masyado mahirap yung tanong ko. May intent ba na may say-say ba or ano? I mean,
Hindi ko alam eh. Siya yung nagsusulat eh. Hindi kasi puro personal experiences yung sinusulat mo, 'di ba? Tama. 'Di ba? Kasi sobrang from your personal experiences, ganyan. Oo, parang wala, para ma-share siguro, para ma-share lang yung yung feeling. Kasi meron kasi nakakatuwa lang din. Dati pa to. Mga unang EB pa lang. May nagme-message siya. Pero naramdaman namin yung kanta niya. Yes. Parehas tayo nung na-experience. Yeah. Sabi yun. Siya na pag ganun siya. Wasak, no? Nakakatawa yung ganun. At tapos meron pa recently sa album namin. Yung Tagalog kanta na. Tagalog yun Yung, what's it? Pikit Bulag. Gusto ko yun. Okay. Ano yun? Galing ng storya kasi nun eh. Hango yun sa tropa. Okay. Parang inspiration nun. May dementia kasi yung lola niya. So, filmmaker siya. Hi, Martin. Filmmaker siya. Nag-take siya parang nag-shoot siya ng film sa lola niya na may dementia. So, parang ginawa niyang docu-style. Tapos, sinend niya sa amin yung film na yon. So, parang gawa natin to ng kanta. Sabi kong gano'n. So, yung kanta na yun, tungkol sa dementia / mental health. Tapos, nung nirelease namin yung album, may kumontak sa amin na ibang lahi siya. Hindi naman niya naiintindihan yung kanta. Sabi niya, napakinggan ko yung kanta. I like it. What does it mean? Can you send me the lyrics? Tapos sinabi ko sa kanya, tungkol to sa dementia. Tapos parang nagulat siya, na-touch siya. Kasi may dementia din yung lola nung asawa niya. So, in-invite niya kami sa bahay nila para magkaroon ng intimate listening session. Listening session. In-invite siya ng mga friends niya, mga artists, mga creatives din. Tapos nag-invite din siya ng psychiatrist. Para after nung listening session, may talk about mental health. What? Medyo wild yun na. Galing. As in. So, ganun yung, okay, so actually, kasi yung question mo, parang very, ang hirap nga eh. Pero, oh my God, yung sagot nila. Yung nangyari niya. Sagot nila. Ayun yung sagot. Diba? Para sa mga, dapat i-check out yung song na yun. Tagalog song. Pikit what? Pikit. Actually, pitik yun eh. Pitik. Okay. Play on words pala siya. Ang ganda nun kasi parang yung sa akin nung napakinggan ko yun dahil nga nagulat ako na Tagalog. Out of the rest of the... Dalawa yung Tagalog na. Yung isa yung... Lipad, yes. Yung natumatak sa akin yung yung Pikit Bulag kasi meron siyang vibe for me na parang teardrop. Sorry kung meron Massive attack ganun? Meron siyang ganung yan, as usual. Hindi ko siya makahon. Pero yun nga, parang medyo parang delikado yung tunog na parang, oh my God. Nanganganib kayo, no? Ang sarap lang ng ang sarap lang ng niya. Tunog. Tapos bigla Tagalog. So parang, solid. Bakit namin at least magkaroon talaga ng Tagalog? Pero ang hirap magsulat ng Tagalog. Mahirap magsulat nga ng Tagalog. Ewan ko, ang galing. Saludo ko sa mga susulat galing ng Tagalog. Galing mga bata ngayon. Ang hirap mag-twist ng mga Tagalog Yeah, words. anong masasabi niyo sa state ng OPM ngayon? Ay, ganda. Yung generation ngayon, amazing. Sa atin. Amazing. Gusto ko sila. Bang klase, diba? Galing. Nakikinig rin kami ng mga bagong banda. Nakakatawa. Gusto niyo, lalo kami gusto. Ano pinapakinggan nyo na magaling na banda ngayon na gusto nyo? Tagalog. Si Zild. Zild din, no? Si Zild talaga. Sobrang actually, lahat sila. Yung circle nila. Four of Spades. Sila Bajao, sila... Circle nila. Sobrang solid. Ang galing na talaga. Beanie, ganyan. Beanie. Enamori, yan. Enamori. Solid. Galing na Enamori. Dami magaling. Pero, yan, tungkol sa mga pinapakinggan nyo, ganun, di ba? Meron ba kayong mga guilty pleasures? Kadami. Ikaw, anong guilty pleasure mo, ex? Ako? Syempre, mga panahon ko. Like what? Like what? Mga R&B. R&B, yan. Mga South Border, ganyan. Burger. South Burger. Ang ganda na South Burger. Nagulat sa reference niya. Talaga? 90s na, R&B talaga. Malalalim. Panahon ko yun eh. Talaga. Siyang ngayon eh. Sobrang siyang. Oo. Parang hindi mo makalayan.
Pero hindi yun surprising for me kasi ang dami kong, kahit may mga kaibigan ako na grabe gumawa ng mga pelikula. Sobrang mga, talagang tibak. Lalim. Tapos, pucha, talagang pag nag-away-away tungkol sa mga, ano ba yun, yung MOMP. Yung Manila Film Festival. Dinidefend niya yung mga rom-com, pare. Bakit? Problema doon. Nalot ako nun. Totoo. So, wala, it doesn't matter. Kasi, I guess, sa mga artists, sa mga creatives, pag if you're coming up, meron kang weird illusion ng sarili. Meron kang parang meron kang idea na gusto ko maging ganito, gusto mo i-mimic yung mga idol mo. Pero magugulat ka na pag nakita mo yung mga tao na matagal na doon, nakababad na. Wala na silang pakialam. Diba? Parang likewise, diba? Parang same ideas na parang it doesn't mean na parang kung ka lang, heavy metal ka. Hindi ka nakikinig ng pop music, pop tunes, ganyan. Siguro kailangan din kasi pahinga ng utak mo. Pag, kunyari yung art is sobrang lalim, sobrang weirdo. Pero kailangan mo rin light lang yung diba? Pangbanlaw ba, gano'n? True, pangbanlaw. Oo. Totoo. Narinig ko dyan, may narinig ako about dyan si Dave Grohl. Kung anong pinapakinggan yung mga music. May pinapakinggan na siyang banda, yung The Birds and the Bees. The Birds and the Bees. Medyo sobrang pop nila na parang Wee-pop ganun. So, ang layo nung tugtugan ng Foo Fighters. Tapos, fan na fan siya ng banda na yun, ng The Birds and the Bees. Nakakatawa na. Kasi yung inspiration ba is coming from everywhere na makukuha mo. Nakakatawa. Masaya yung ganun na Di mo aakalain, no? Layo sa personal. Ano pa ba? Ano pang mga question? Yung yung mga plans nyo? Like, any things na parang... Ngayon, meron kami mga lumang kanta pa na kailangan namin. Actually, yung album, parang sobrang collection na siya. Oo. Oo nga, di ba pinasok niya ibang mga singles nyo na doon sa last album? Parang kailangan namin yan. Ilabas pa rin. Marami kaming bagong kanta. Di lang namin alam kung paano. Isa yung pag-record ulit. Sobrang dami naming nakaspak. So, gusto namin kadi maglabas ng EP. Mga another 10 years ulit. Isa pang EP na medyo gusto lang namin may dispose kami muna. Dispose talaga. Grabe, gusto lang namin ilabas siya. Kasi iba na yung tunog nun eh. Gusto namin kasi ng bagong tunog. Okay. So ito yung evolution ng YY, parang ganun. Parang kasi kami naman, kahit yung pakinggan mo yung EP namin, iba pa rin naman yung tunog. So parang, sa amin parang walang problema na nag-evolve din yung music mo. Di ba meron kayong compilation ngayon? Yung compilation na group meron dito, sa Made in the Emirates. Okay. Tapos kami sa Pilipinas din, di ba? Meron din sa Pilipinas. What do you mean? Ano yun? Parang anong compilation? Parang vinyl daw. Okay. Vinyl release din. So pero yung mga nasa album din naman. Pero sobrang grateful kami kasi lagi kami na. Galing. Galing pala importante. Dito. Parang now music ng now. Top 40 ganyan. Sorry. Sa mga kids dyan. Sa mga kids dyan, wala sa Google yun. Love Train. Ganda rin na ng cover nung sa Pilipinas na vinyl. Si Paul Ganda Comeda. Nakakaklase ni Tito Luis nung college. Gumawa ng Tito Luis. Designer na yan. Hindi ka na dito. Ito naman, meron pa akong isang tanong. Out of so many, ilan na ba yung kanta na nagawa ninyo? Na-released or? Na nagawa? Approximately, ganyan. Madami na rin naman. Madami na. Yung iba nga namin, di na namin alam na. Ni-release? Hindi na natin natutog. Talaga? Marami. So out of that, yung mga kanta na yun, ano yung pinaka-personal na kanta na ninyo? Pinaka-personal yung Disconnected. Yung may music video din. Kasi sinulat ko yun yung dahil sa airpod ko nung mamatay siya. So yun din yung music video pag napanood nyo. Parang medyo connect. So sinut siya sa Deira Clock Tower. Saan ka pinanganak? Hindi ako pinanganak. Sa gitna ba? Sa ilalim. Ilalagay natin sa Wikipedia ng YY yan. Did you know that X was born
Born under the Dera Clock Tower. Lagi nilang sinasabi. Nakatira dati nung sanggol pa ako. Okay. Sa gitna mismo ng clock tower? Sa tabi. Sa tabi. Wala pang Talaga? Wow. Tapos nakakita ng mami ko yung Betamax pa na mahilig kasi siya mag-video, yung mga malalaki. Home videos. Napanood ko pa yun, tumatakbo pa ako dun sa paligid ng clock tower. Wala talaga, as in, ang nandun lang dinata. Sa mga lumang building, tas the rest. Old school din natin. Sobrang, wala na, lang talaga siya. Sand lang, gano'n. So parang naging, siya, landmark siya. Naging isa siya sa mga nung video, pinakita doon. Kasi parang symbol siya nung. Personal siya for you. Ayun yung significance niya sa'yo. Yes. Parang call back siya dun sa growing up home videos na tinikam. Yung mami ko dito. Very, very, So yun yung pinaka-personal. Ikaw, Mac? Meron ka bang like wala akong sinulat. Hindi, yun yung pinaka nagre-resonate sa'yo na kanta. Favorite ko, Lipad. Lipad. Hindi ko alam bakit. Siguro gusto ko lang melody. Tsaka kasi para may sense yun. Na sinulat natin yung meron tayong commission work sa Lipad yung pera no? Bakit ka ba nandito? Correct. Hindi. Pero yun nga, parang siyang, kumbaga parang special yung project. Yep. Yeah. Kami yung kinuha para, so, sinama namin sa album. Parang, tapos gusto ko rin yung kanta. Parang, ganda. Tagalog pa. Masyado ko na makagawa ng Tagalog song. Pero sa mga bata or gusto mag-start ng pagbabanda, anong masasabi niyo dun? Or mag-produce ng music. Mag-start. Anong tip niyo sa mga... Iba na kasi yung generation ngayon May access na sila sa lahat. Hindi katulad natin na kailangan aralin natin lahat ng, alam mo yun, pinaghihirapan natin. Ngayong generation ngayon may AI. So, magagawa sila ng music. Like, doon lang, nandun na lahat. Ang galing mo na, alam mo yun. Ang galing nila, sa totoo lang. Ngayon. Siguro kailangan namin ng advice nila. Actually, kailangan lang nila focus. Kung ano talaga yung gusto nila. Kasi di ba yung mga bata ngayon, nagiging chop suey na, nawawala na yung focus nila. Naiba agad yung tumatalon Minsan. Magta-try ng ganito tapos. Totoo. Kaya yung mga kids namin, di na rin namin sila pinapwersa Anong gusto nila, sige lang. Meron ba sa inyong gusto sumunod? Na may potential na mahilig mag-tinker sa anything creative, either music or whatever? Feeling ko naman meron, pero parang hindi pa lang siya lumalabas. Ito yung isa, kumakanta na. Yung pinakamaliit kasi nag-iwan kami ng keyboard sa bahay. So araw-araw, pindot-pindot na siya. Talaga? Nagigay kami ng... Siguro magbubunga rin siya. Sana. Soon. Actually, lahat sila mga nangangapala. Ulit kami. Yeah. Meron pa lahat ng mga dami namin instrumento before. Hindi nila pinapakailaman. Nung binila namin sila pang talaga na nasa sala. Yeah. Raising 3 kids and then gumagawa kayo ng music. Paano yun? Meron bang at some point yung mga kids nyo parang tinatanong na kayo about ano yung feeling ng gano'n na tatanong kayo na are you musicians or something? Parang gano'n. Meron bang... alam nila agad no? Alam nila agad. Nakakatuwa nga Mas lalo yung panganay, no? Dati sumasama sa amin yun Pag may mga gigs. Siya yung nakakasama talaga sa amin. Lalo na pag sa mga art, Yeah. Siya yung kasama namin, medyo lumaki na. Iba na yung trip. Nanutulak na siya sa school. Tinutulak kami. Ganun na. Hindi na, bawal na siyang makita with the parents. Aware naman sila. Aware sila. Nag-music. Kasi nakabisada ng isa yung lahat ng kanta namin. Cute. Ang kabisada niya. Galing. Kaya binibigyan nila kami ng time lagi na mag-ensayo. Okay, naiintindihan nila. Ang galing na, nakakatuwa. Yung interested lang ako kaya ako tinanong. yung last single niyo ba yung Bright Lights, di ba? Tama ba? Ay ba yung last single niyo? Ano ba yung last single? Hindi, wala na tayong Wala. Wala na sinama na namin. Yung Bright Lights, sobrang gusto ko yung yung kanta na yun kasi ang ang heavy niya.
Pero ang lambot niya. Ang lambot niya pero ang heavy niya. Alam mo yun, hindi ko rin maano. So parang nakakaano siya, parang sa akin nag-resonate rin siya sa akin. Parang siya pang tugtugan na parang gusto mong pang office, pang office din. Na ganun. Parang nakakatawa din siya. Parang yung idea rin namin dalawa. Parang ganun parang mabigat siya pero yung bright light kasi, yung sinulat namin siya, yun yung after ng COVID. Kaya bright light at the end of the tunnel. Parang nalagpasan din natin ito lahat after ng mga ganap sa buhay. Saka may ginawa rin kayong kanta, na pang COVID din. Yung during COVID. During COVID. Yung isolated. Yun yung during COVID, doon na feature, ang daming feature ng kanta ngayon. Talaga? Mabot pa sa US yun talaga? Oo, yung kanta na yun. Ang galing, anong coverage nun Oo. Actually, parang laking tulong nung kanta yun Na parang nagkaroon ng community. Parang na namin yung tulog talaga namin. Sige, ito na talaga. Yung lockdown. Ganda. Ano pa nga ba yun? Yung single, yung tinatanong mo. Di pa namin siya nare-release. Yun yung Shadow. May bago. Yung namin nung huli. Dun sa Sika. Kasi yun yung tinatanong ng anak niya Parang hinahanap namin sa Spotify, tapos naalala ko na in-announce nyo na unreleased. Hindi pa namin unreleased. Yun naman yung sasabi niyang kanta ng cramming, na nag-cram kami. Ay, yun? Nabuo yun sa Hermes yun. In-invite kami. Talaga? So parang kailangan nila ng track na parang medyo alam mo na yung mga pang-levelan nila. As in last minute. Tatawa yung mga fans nyo. Ay, mga fans ng Hermes. Mali. Ayun. Gusto ko rin share yung experience na yun. Sige. Grabe yun. Go. Paano yun? Private party siya. May release sila ng season ng bag na yun. Alright. Sa ano yung bundok na yun? Buhays. Sa bundok. Okay. So, tumugtog kami sa bundok. What? So, yung backdrop namin bundok. Tapos magkaiwalay kami ng stage. Visuals. Yung bundok may naka-visual. May 3D. Ay, may yung mga tao, nanonood siya sa malayo dun sa Ganda. Ganda nun. Yung ganda yun. Bawal lang yung video Kaya wala kami. Tapos, kasi sobrang private niya. Bawal naman video, bawal Tapos, yung experience namin dun, so parang nasa backstage kami, pinimika pa na yung mga models, ganyan, mga Pinoy kasi. Tapos sabi ng marketing director ng Hermes, na parang bait kasi niya, super. Parang sabi niya dun sa makeup artist, so makeupan niyo na to, start, parang preparing for the artist, blah, blah, blah. Hindi kami pinapansin ng makeup artist. Okay. Ano siya, Pinoy. Shout out. Ikaw gago. Tapos ang taga namin naghihintay, inuuna pa rin yung mga model. So bumalik yung taga-Hermes. Pwede pa rin nag-start to ganyan. Kasi malapit na kami. Malapit na kami. Tapos parang sila ang main, sabi nung taga-Hermes. Biglang nagulat tuloy yung yung makeup artist. Si ate. Ate talaga. Bigla niya kaming minake-upan. Kayo pala yung artist. Oh my gosh. As in parang na-feel namin talagang minamata kami dun sa ganun talaga. Ay, ano masama sa Pilipino, minsan, dapat hindi ko gets yun. Kahit din yung mga models, hindi kami pinapansin nung una. Akala, isa lang din kami sa yung itsura naman din kasi natin. Grabe naman. Hindi kami pinapansin, parang minamata-mata kami. Nung after na perform, todo bati na sila, tas inaya pa kami sa VIP section, MMA, ganyan. Nice. Yun, parang, ayun lang. Yung experience namin, kung marami kaming ganun na parang discriminate pag Pinoy. Yan, ganyan nga talaga. Pero yun nga nakakalungkot na makakarinig ka na sometimes yung Pinoy yung nagdi-discriminate sa'yo. Ganun talaga tayo. Minsan, mga Pilipino talaga ganun. Expected mo na minsan yung mga ibang lahi, pero pag naka-encounter ka ng Pinoy, kapwa mo, medyo masakit sa ulo. Medyo, mas deeper, mas deeper. Totoo. Pero yun, masaya yun. I mean, iba yun Kakaiba yun Kakaiba nga yan May mga artista siyang di namin kilala. Yung mga taga-ritong artista, influencer. Kasi nga yung bagong kaya sobrang stricto niya, tas bawal
bawal may +1 yung mga guests. Yeah. Parang 50% na tayo Sobrang liit lang talaga. Sobrang malit. Yung malamang yung mga bags nila, mga Hermes. Pag ko nun, ewan ko, parang, ganyan lang. Okay. Dapat kumuha ka na ng baka Hermes na mo kayo. Dapat nagkasama yung scarf. Pinag-scarf nga kami, kala ko nga mauuwi na. Ala, di nuwi. Sayang naman yun. Tumunog. Meron pala. May scanner yung bundok eh, no? My God. Katawa eh. Beep, beep, beep. Hate yung yung scarf po. So, tinatanggalin ni X yung scarf. Kaya kaming giveaway na box. Hermes, tas may ribbon, may... Basta, yeah. Yung quality talaga na Hermes. Pag biscuit yung loob, cookies. Okay. Shit, tagal ko pinag-isipan mo paano ko kakain. Dinala ko pa sa office namin, pero hindi ko shinare. Pinakita ko lang. Dapat dinali mo na sa gatas para pwedeng share kayo dyan, ha? Pero yung lasa niya, parang lang, yung lengua. Sa Viva. Yes, bibili lang sa Viva. Shout out. Shout out sa Viva. Shout out. Hermes quality. Pero tinagong mo yung ribbon, no? Yung ribbon. Pero lalagay niya sa damit niya. Pero alam mo, nakakatawa, ang pinakamaganda sa kanila, kayo sa YY, yung yung visual nyo sa stage. Visuals nila sa stage. Dalawa lang kayo nakaputi doon. Alam mo, sobrang, yung last time sa Sikat, di ba, parang green lang. Oo nga eh. So parang ka talaga eh. Parang, focus, ito lang yung kulay, ito lang yung ka talaga eh, out of this world. Tas yung music pa, dadagdag pa yung music. Ganda. Sobrang wasak talaga siya eh. Doon po na nahihirapan kami mag-take ng picture. Kailangan black and white. Wala kang makita, green. Ay, by the way, ang dami ko pa ng pictures send ko sa inyo. Hindi kami blue eh. Sobrang sabog na sabog lahat. Wasak yung gama nung So, ano yung intent nyo dun sa Para wala mag-cover. Ako, ang ganda. Obviously, inspired sila ng Hermes. Hermes. Para walang coverage. Walang footage. Pero ang ganda nun, Minsan kasi parang okay din na walang footage. Para curious. Pero dati gusto namin, Kay, wala tayong mapasa sa mga Wala kang mapakita. Wala kami mapakita. Pero na-realize na okay din naman walang footage. Isa ba tong question? Wala kayo makurious. Isa ba tong question, Barry? Kasi as a live performer, no? Ano yung take nyo sa mga Kasi di ba, pag nagpo-perform kayo, daming tao. Tapos lahat naka-cellphone. Anong take nyo dun? Naka-record. Anong take nyo dun? Pag kami nagpo-perform, okay lang, bala. Pero pag ako yung nanonood, tapos madaming cellphone, hirapan. Nahihirapan kayo. Ganun. Oo nga. Totoo. Ay, by the way, nagkita tayo sa River Maya. Oo, saya natin dun eh. Hinahanap ka namin. Hinahanap namin si Maki. Si Maki, yan, nababantay ng bata. Sobrang nag-enjoy ako dun, grabe. Grabe nga yun. Medyo, yun, ganun yung dapat lang. Paano lang? Few seconds. Seconds. Capture ka lang. Saks lang. Kami hindi minsan hindi ako naglabas sa River Maya kasi medyo ako dun eh. Nasa safety ako dun eh. Totoo. Natin yun eh, kabataan natin yun eh. Pero, kaya nun, sobra. Okay, parang last question na siguro? Or last... Or 10? 10 seconds. Pare? Ano yung sigurong next evolution ng YY? Ano yung goal nyo or ano yung pinaka gusto nyo gawin next? Gusto namin sa music. Mag-tour talaga. Mag-tour? Sa labas. Yun siguro. Kasi sold na kami dito. Na kami dito. Parang, I think pinag-usapan natin last week na yung kasi, di ba ang tagal na namin, parang dito, 10 years na kayo, ganyan pa rin kayo. Kasi dito, every time na tumutugtog ka dito, iba-ibang tao dito eh. Amen do yung tao. Totoo. So every time na tumutugtog kami, bago yung crowd. So lagi kami parang bago dito. Totoo. So parang okay na kami dito. Weird weird experience nga yun. Weird dilemma. Parang siya eh. Ano tawag dito? Transient. Transient City. Parang ganyan tawag nila dito. Hindi mo na kailangan mag-effort pala. Sumagad Hindi ko na kailangan. Hindi naman kailangan talaga na okay na ako dito, happy na. So, kami. Kung ano yung nakukuha namin, parang nag-gig. Na kami.
Yung mahirap i-explain yan pag hindi ka tumira dito. True. Sobrang, ano yun eh. It's something na sometimes hindi natin talaga honestly pinag-uusapan. Na-experience mo lang siya sa mga taong maalis, mga kaibigang umaalis, mga bagong kaibigan na nakikilala mo. So, especially pag medyo may 10 years ka na sa Dubai, ganyan. So, ibang ano na yun. So, parang, happy naman kami parang advice na lang din siguro sa iba na parang masyadong magpa-apekto na, oy, wala kang gig or bakit ka na-appreciate dito. Kasi dito, hindi namang permanent. Hindi ka talaga makikilala dito. Yun lang ang masasabi ko. Every tugtog mo, laging bago. Yun. Which is okay naman sa akin. Exciting palagi. Kasi parang lagi kang bagong tao yung makakaharap mo. Parang wala ka naman dapat na ito. Totoo. Ganun pa rin yung thinking ni Maki, no? Yung parang wala talagang walang pake. Wala. Graduate na talaga kami sa ganun. Sa palagay mo, ganun din yung dilemma rin ng ganun din yung take ng mga ibang artists dito sa, yan, sila Chrome, sila, ganun din, no? Lalo si, di ba nga, nag-break siya. Shout out kila Mark, yung mga group nila, Gaijin Boys. Kinakabisi namin minsan uli. Wala daw siyang oras talaga. Busy rin. Busy na tao na yun. Saya, my God. Meron pa ba kayong ibang gusto mong sabihin sa audience? Sana album. More album. Yeah, album. Sarap din kasi lalo pag physical copy. Yun siguro isa sa mga goal namin. Mag-release ng music tas may physical copy lang. Vinyl or tape? Vinyl. Tape pwede rin. Vinyl kasi? Release lang na release kasi we're not getting any younger. Kaya pang gumawa, gawa lang ng gawa. Ay, yung maganda sa pag may creative endeavor kayo, parang sobrang fulfilling sa puso ba? Parang iba yung tinitik na na pumupuno dun sa sa soul mo pag lalo na pag yan music na nakakatuwa siya. So ayun, invite yung anong page nyo sa Instagram, Facebook. www. That's okay. Sa Instagram, www.music. Tapos sa Spotify, sa lahat ng digital platform. Music platforms. Apple Music, meron. Lahat. Bandcamp. Ayos. Saya. Salamat. Thank you sa support. Maraming salamat guys. Talagang yung sa mga sa mga pinaghandaan namin at parang pinangarap na namin maging maging yung mga nakikita. Saya itong podcast na to. Sana may say itong Pero thank you. Thank you din sa pagpunta nyo. Thank you sa pag-share ng mga kwento nyo. Solid yun. Nakakatuwa. Ang lapit, man. Sobrang nakakatuwa. Saya. Yun, YY Music. Follow on Instagram and sa Spotify, Apple Music. Yan. Maraming salamat. Facebook. Yan. Maraming salamat. Ako po ang inyong paboritong Tito Epi. Tito Daryl. And of course, YY. YY Music. YY. Maraming salamat. Thank you.